Hello po, good afternoon guys. So welcome sa page yung hardware. So may repair tayo dito ni Sis Galax. Ayan, so nakalagay dito ay Galax 2060 Click OC 6GB DDR6. Ayan, so nagtaka ako dito guys kasi yung mga Galax 2060 hindi ganito yung format ng pan. So pero ito ano siya, 2060 kasi lagi ko nakikita 1650 at saka 1660 yung gantong format ng pan. Ayan. So problem nito guys ay no display. Okay, so according sa resibo 1.5 year no display. Ayan, so yan ang problem. Okay, so check natin, buksan na natin guys. Tingnan natin kung ano yung problem. Okay, so buksan natin siya. Ayan, so matagal na itong hindi nakikleaning. Ayan, madumi na rin. See? So marami ng lupa dito, so wala na rin thermal paste. Okay, lagay natin dito yung ano nya, tapos tanggalin natin. Natin tong mga yan. Tapos lagay natin siya doon. Remove muna natin tong kanyang thermal paste. Ayan, so nabuksan na ito guys eh. Wala na yung sticker. Mukha nilagyan na ng thermal paste. Hindi kasi ganito yung pag binili. Yung ganito kasi mahina ang memory to, Skynex pa naman guys, so madumi siya. Inspection natin kasi yung ganito kaya siya no display, nagpo-protect ito guys. Yung mga gantong version kasi na ganito ang setup, so pares lang siya ng ano eh, marami siyang lupa sa tagiliran. So inspection natin. Ayan, kaya siya possible kaya no display. Wala na naman yung ating camera, laging nawawala yung camera ko ah. Okay na kanina, wala na naman. Oh sad, wala na naman yung camera. Ayan, lagi siya nawawala. Ay na talaga, naluma na ang ating mga tools. See, marami siyang lupa. Inspection natin, marami niyang lupa. Basin nyo yan o. Tapos itong band po, ito yung 1.1 volts
ito yung 1.8. Tapos ayun, napansin nyo, so napakarami ng dumi. Yan, sirain pa naman ito guys, ganitong GPU chip. Yung pag nakakita kayo ng ganito T106200A, yan. Tapos ayun, ito yung sinasabi ko, marami siyang lupa. So yung ganito kasi nagno display ito guys pagka Skynex, napaka-sensitive nito. So yung likod, ayan, marami din siyang lupa. So mukhang nilinis na siya ng may-ari guys. So tingin ko lang ayan ang daming lupa. Yan, kasi very sensitive yung kanyang VRAM dahil Skynex to. Yung mga ganitong nare-repair ko, basta Skynex yung VRAM nya, may thermal paste pa dito sa likod, ibig sabihin ginalaw na rin pala ito ng may-ari. Sinubukan siyang lagyan ng thermal paste. Tingnan natin kung may missing parts. Tingin ko dahil lang ito sa putik. Ito yung nya 1.1 volt, tapos ito 3.3 at saka ito ang sikreto ng mga ito yan, marami siyang lupa, putik. Ito guys, so may putik ito, kailangan natin itong linisin kasi hindi yan gagana guys, nagpuprotek itong ganito yan. Kailangan natin siyang tanggalin muna. So blower muna natin. So gamitan na natin ang special cleaning process para matanggal yung lupa. Ito lang guys ang problem niyan pag mga Skynex, basta walang short circuit na nadidetect na lupa. Yan, kasi Skynex guys ganon, marami na akong na-repair na video card, basta Skynex ang memory, napaka-sensitive. So malinis na dito. So ito na lang yung lupa guys, ayan, mapansin nyo, ayan kailangan niya guys matanggal kasi kaya siya nagno display. Ayan, medyo delikado yan guys yung ganito. Dapat yan hindi na pumasok sa ilalim katapat niyan ay ultrasonic. Okay, tapos blower natin para lumabas putik. Silipin natin kung wala siya. So ayan guys, halos kukunti na siya. So di sa kapila ito mayroon pa yung GPU chip, wala naman putik, sa VRAM lang ang mayroon. So maraming putik kayang VRAM. Pang guys para matanggal yung pinakaputik nya. Tapos dito sa kabila meron dito
Ano ba? Okay, so ayun, silipin ulit natin. Kailangan wala na siya guys, lupa sa ilalim para mag-display siya, kasi nakalagay no display guys eh. Yan. Pero kailangan pa rin naman itong ultrasonic. So ngayon magta-try lang tayo, kailangan kasi mapa-display natin. Sabi ng may-ari ay no display. Okay, so check muna natin kung may shorted. Baka may shorted kasi no display. Okay, 12 volts. So walang shorted, goods. 3.3, goods. 12 volts external, goods. 1.8, so 0.300. 1 volt, 0.0300. So 5 volts, 0. 5 volts natin ay nasa 0.100 baba. Baba guys ng ating 5 volts. So hindi ko alam bakit siya mababa. Ibig sabihin baka may shorted tayo sa 5 volts. So high side natin, check natin. Goods naman 600 lahat, 0.600. Okay, so goods. So may problema tayo guys sa 5 volts. Sure, may shorted guys, 5 volts. So yung mating ka. Alis na ba kayo? Alis na kayo? May kayo, alis mo. Shorted ang 5 volts guys. So hilutin nyo nga mayan. Hilutin nyo. Nilagnat yan eh. So check natin yung ating, kasi shorted siya guys. Ito ay pin 1, 0.400. So yun, bali parang may shorted tayo guys, 0.0. So good siya. Ito shorted, so hindi natin sigurado, baka nag-protect lang eh. Yan, 0.10 din. So ito ay 0.500. So good siya. So may shorted tayo sa ganito. So baka ito kaya kala natin shorted yung delay voltage. So ang kailangan natin gawin ay i-testing. Salpak natin. So baka may delay voltage lang tayo, kaya siya naka parang shorted. So malalaman natin yan. So gumamit tayo ng thermal camera. So natin thermal camera. Okay, so, thermal camera natin. So ayan, so thermal camera natin. So let's power on. So walang uminit guys. So it's dead. It's dead guys. What happened? It's dead.
So it's dead. So check natin ang 5 volts kung may output. Sigurado dead siya eh. Okay, so wala tayo 5 volts. Yeah, so 5 volts, it's dead kasi shorted. So power off. Okay, so shorted tayo guys sa 5 volts, kaya siya dead. So kailangan natin ay i-remove ang shorted. So kailangan natin tanggalin yung coil para malaman natin kung nasaan ang shorted. So remove natin yung coil bago tayo mag-eject, kasi sa tingin ko kasi parang liquid damage dito. Ito siya. So kung sa kabila o di sa kabila, kasi ano siya sorry, walang para siyang liquid damage. Ayan, mapansin nyo, para siya may simento. So malay nyo itong capacitor lang na to. So remove natin yung inspection nga natin, baka may crack. So wala naman tayong crack guys. Wala naman, kasi malimit din guys. Ito ang sira, ito ang square na to. Nasisira yan lagi. So gagawin natin, isa-isahin natin, tapos i-jikan natin ang voltage. So remove muna natin yung 5 volts coil. Okay, so testerin natin yung kabilaan kung sa AC o sa 5 volts. So IC, so we have a reading na 700. So unshorted ay nasa kabila. Hindi ko alam kung alin sa capacitor na to. Tanggalin ko muna yung coil guys. Parang kailangan ko tanggalin ng hinala ko kasi capacitor guys kasi nagkaroon siya ng liquid damage. So baka dito lang, hindi natin alam. Subukan natin. Wala naman mawawala kasi ito naman ay capacitor lang, madaling ihinang. Mukhang shorted mukha lang. So mukha lang shorted. Tingnan natin kung nawala. Saan yun, Dad? Hindi nawala. Nando pa rin guys. So hindi pa rin nawala. So shorted is still shorted. So shorted pa rin. Balik natin yung capacitor. Yan. So
Balik natin. Mahirap ihinang. Balik rin natin. Yan, para mabilis ihinang. Nak, huwag mo anuhin. Masigawan dyan. So, injection tayo. Voltage injection. Lagyan natin ng wire. Punta ka doon, ako ka dito. May inubo ka. So, check tayo dito. Okay, 5 volts. Doon ka, Tina. Doon ka. Huwag dito. Doon ka, Tina. Kay mami mo. Huwag ka dito. So, voltage injection tayo. So, palamigin lang natin at mainit. Nak, huwag malikot. Tina, huwag mo nakagawan si daddy. Naka-live ako, record ako, oh. Huwag na, nak. Punta ka na kay mami. May nakuryente ka pa dito. I-eject ako 5 volts. Punta ka doon ako dito. Check tayo 5 volts. There. So 5 volts. So, on natin, on. Ayan, so may uminit dito. Naku. Ito pa yung 5 volt sa AC. Oh, may 5 volt sa AC nga. Ay, yung 5 volt sa AC bang... Ay, natanggal. Ito guys. Yun ang sira. Lagi ito mahilig to ganito. Yung driver IC ng VRAM guys, ang tinamaan kasi driver to eh. Ayan o, yan, driver to ng VRAM dito sa supply. Yan, ito kasi yung driver guys, yung 5 volts galing dito papunta dito sa driver IC ng VRAM. Ito yon, so yung nagkaroon ng lupa yun, so nasira yung driver IC. Kaya lang minsan ang problema nito guys, naranasan ko, pag pinalitan natin to guys, pumuputok ito. Tapos itong mga mga DRAM pag shorted guys, pumuputok siya guys pag nasuplayan. Naranasan ko yan eh sa gantong modelo guys. Ayan, so yun lang, medyo problematic na tayo So eject natin.
Try again natin for ejection. Okay. Thermal camera. Ay. Yan, so naiinit siya. So tutukan natin ng nasa na yung ating ano, pang tutok. So ito, saan siya? So, check tayo kung turo natin kung alin ang iinit. Alin yan? So ibig sabihin meron daw dito. Baba natin pa yung ating camera. Ito nga. So ibig sabihin shorted yung ating driver IC. Oh yeah, shorted. So shorted ang ating driver. So shorted itong ano natin to, microscope natin. Matik yung ano nito, sira yung resistor. So ito guys, 16662 UP 1666. So yan ang damage. So possible mapalitan yan. Hindi naman nasunog yung ano, yun bang na ano, hindi naman siguro to. Dito yan guys, 5 volts. Check natin. Ito pala, dumi rin pala na ito. So check lang pala natin yung ano guys, yung VRAM sa likod. Itong VRAM yung shorted. Kasi ka ano natin, shorted na pala yung VRAM guys. Testeran natin yung VRAM supply here. So may reading tayo 0.0500. So good siya. Testerin natin yung mga, yung kanina yung mga driver IC hindi naman shorted eh. Yan, so good yung reading. So ibig sabihin yun lang talaga pinaka driver IC. Okay, so tatanggalin na natin tong driver IC. Ito siya. Puro ito mga sira eh. Yung kanina 1660 rin yun. Nasa na yun? Excuse na. Ito yung driver IC natin na kukunin. Okay, kunin natin to. Yan, 1660 Q. Hatinaw kung pakilman yung mga ano ko ha. So prepare lang natin. Tapos ito na ang isa. Kailangan mo ng testerin pagkatapos i-remove.
Okay. So, na-remove na natin. So, testerin natin ang 5 volts. So, yung 5 volts, kailangan hindi na siya shorted. So, yan. So, may reading na tayo guys. 0.400. So, goods na. So, palitan natin siya. Yung ating IC na ano. Palitan natin. May reading na tayo. Goods reading. Ate na hindi yan laruan. Alis dito, alis doon. Doon ka kay mami, doon kay mami. May mga chemicals ako dito na sa pang repair. Huwag ka dito. Doon ka kay mami. Ay wala, tapon mo na yan. Pakain mo kay Dos. Lagyan natin ng ano, palambutin lang natin yung tinga. Silagay na natin tong bago nating IC. Okay. Okay na. Yan natin ang konting flux. So, tanggalin natin ang exist. Okay. Yung pa palang ano, coil. Balik natin yung coil. Coil natin tinanggal. Kaya natin ang flux para lumambot.
Sana gumana. Sana hindi mag-short. Kasi pag sira yung VRAM, wala, putok yan lahat. Naranasan ko na to eh. After replacement, pumuputok. Sana magkaigi. Gamit tayo ng thermal camera para ma-identify kung ano ba talaga ang resulta, kung puputok ba dyan. Hindi, so minsan kasi guys pumuputok ito eh. Power on, power on, so, wala pa din. Lead pa rin guys. Still dead. Check natin yung voltage. Tingnan natin kung may output. Baba ng voltage guys. 2.6 lang yung nakukuha natin. 2.8 volts. Sira yung ano guys. Sira yung driver IC. Power off. Sira ang driver IC. Kailangan natin siyang palitan. Okay. Nasira yung driver IC natin. So, papalitan natin yan. Nag-crack na tong ano. Gawa kasi pag angat natin kanina nag-crack siya. Pero okay lang naman yan. At least hindi connected pa rin naman yung coil. So, balat lang naman to. So, ito yung papalitan natin. I think dito mayroon driver dito. Pata dito na 5 volts ito. 5 volts. Hindi ko alam guys kung anong value na ito. Alam ko Realtek ito guys eh. Realtek ang ano na ito. Yung gato Realtek ito eh. Oops. Ito ay Realtek ang ano, ang brand. Realtek brand. No, IC na ganito. Realtek to eh. Realtek brand. Realtek yung manufacturer. So, palit natin siya dito. So, dead siya. So, dead. Kita ba? Wala kita.
Lagyan natin flux para gumanda. Pagkakainan. Dikit pa yung pin. Yan, okay na. Okay. So, linisin lang natin to. Magmukhang ano, disente. Okay. So, let's power on. So, ano na tayo? 42 minutes na. So, walang cutting ano yan, guys. Dire-diretso yung ating record sa pagre-repair. Yan, saka yung iba pag nalo ano sa pagre-repair. Yeah, so thermal ka muna para sigurado. Para siguradong kung iinit o hindi. Tapat natin dito. Tas natin. Ito. Okay. Kung iinit. Okay, power on. Yun, umiinit ang chip. Okay, power off. Bigyan natin guys ng display. Ito na naman tayo, wala tayong pampa-display. Umiinit na yung chip guys. Yun. Pampa-display ba? Ayan. Iangat na lang natin. Later. Yan na lang natin kung magdi-display. Okay, so lagyan ko muna ng ano ba? Yan, sana mag-display. Okay, let's power and on. Power on. Oh, magdi-display. Sana mag-display. Oh, sad. Ayun. Nag-black screen. Yan. May display na tayo, guys. Ayan, Asus. Okay, success. Power off. Okay. So, success yung repair natin. Success, guys. Okay, power out na natin yung ating thermal camera. Para di agad masira. Kasi mag-iinit kasi yan eh. So okay na siya guys. So perfect ang ating repair. So pinalitan natin ay perfect ang repair. So anong nangyari dito guys, ayun, so nag shorted yung dahil may lupa dito sa VRAM. Yan. Na dahil nagkalupa itong VRAM dito, anong nangyari, nag-shorted, tapos nag-protect, nasira tong IC na to. Tapos nasira yung IC dahil may supply siya na 5 volts. Nasira din tong ano na to, itong 5 volts IC. So ayun, yun nangyari. So at least buhay. Yan, diba guys? So success yung ating repair guys. So hanggang dito na lang guys ang ating repair. So thank you for watching. This is Tech Jonathan from Video Card Repair. Ayaw na naman mag-display ng aking front kaya pala hindi ako nakikita sa camera. Luluko itong aking computer. Nakakainis itong computer ko eh. Ano ba yan? Kailangan ng brand new. Activate. Yan, wala yan guys. So nawala na naman yung ating nagloko na naman. Ito lang yan eh. Yung camera na to.
Mahirap talaga. Naglulo ko. Marami kasi nakasaksak na USB. Ayan guys. So, ayun. Kahit naglulo ko yung ating So, ayan. Dito sa kabila. Ayan guys. So, hanggang dito na lang guys ang ating video repairs. So, thank you for watching. So, bye for now guys.